Ako po si May Ann Lorcha. Kapatid ko po si Joel Lorcha na namatay sa San Juan, La Union. Sorry po, naging emotional po kasi ako after ko mapanood yung video ng kapatid ko. Pero sa batas natin, meron pong computation kung magkano dapat ang ibabayad nung naka-aksidente pag kayo po ay magfa-file ng damages laban po sa naka-aksidente. Ang abutin sana po ninyo ay 3.7 million. Lumabas na ang katotohanan sa panggigisa ni Congressman Busita at Chairman Romeo Acop sa organizer ng Boss Ironman Motorcycle Challenge. President po ng Boss Ironman, ng Boss. Sa pagkakaalam po ba ninyo, yung 400,000 pesos ay makakasapat para si Mrs. Diso ay itaguyod niya na mag-isa yung 2 anak na maliliit pa? Hindi ko masasagot kung sasapat o hindi. Wala naman po tayo sa korte. Ang gawin lamang po natin dito ay maging matalino at yung maging tapat, maging honest. Yung incident sa area ninyo, na-investigan ba ito properly? Yes, sir. Di ba dyan yung namatay? Tama? Yes, sir. Nasampahan po ba ng kaso, Mr. Chair? Hindi po, sir. Bakit po? Binayaran pala at inareglo na ng boss ang mga naulilang biktima para hindi na makapagsampa ng kaso. Ngunit ang hindi nila alam ay binarat sila sa nakuha nilang halaga dahil hindi nila alam ang batas. Sino ang nagsabi na 200,000 lang ang babayaran po ninyo? Ibibigay sa inyo? Sila po, sir. Sila. Doon sa civil law, meron pong computation kung magkano ang damage na ibibigay sa namatayan. Ang abutin sana po ninyo ay 3.7 million. Pinangunahan ni Chairman Romeo Acop ang Congress hearing kasama si Congressman Busita at Representative Ramon Gutierrez. Parang SOP na po yun kapag may aksidente, to avoid having to file it with the prosecutor or para tapos na yung problema, they will be forced to settle dun pa lang sa station. And unfortunately, when they are forced to do that without information, without legal guidance ng kanilang abogado, minsan na-shortchange po. Ito yung nangyayari. I'm not saying po sa lahat po ito ng PNP, pero more than one occasion nangyari na po yun. Minsan na-shortchange po. Pakinggan mabuti ang nasabi ni Chairman Acop at suriin ang sinapit ng mga biktima ng Boss Ironman Motorcycle Challenge. Tama po bang isipin na ang members ng Boss, BMW owners, ay paano ba ito sasabihin? Mayayaman o no? Sabihin natin may kaya o milyonaryo. Tama po ba, Mr. President? Tiger? Opo. Tama po ba? Opo. Tama po. We are not saying na wala kaming tiwala sa inyo. Yan po ba pwedeng magkaroon ng black and white agreement na talagang sasagutin po ninyo lahat ng gastusin sa school and everything? Kaya po ba ninyo, Mr. Chair? Mr. Chairman, yung amin pong mga miyembro ay meron po sa kanila na mga abogado. Nakakasigurado po ako na ihahanda po nila yung kaukulang dokumento para dyan sa bagay na yan. May I now call on the Honorable Bonifacio Busita for his interpellation. You have the floor, sir. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, nandiyan po ba yung investigator ng San Juan, La Union? May I know if the person referred to by the Honorable Busita is present? Present, sir. Present, sir. Please identify your name. Mr. Chairman, I'm Police Master Sergeant Ray J. Carganilla de los Trinos from San Juan, PNP, La Union. Investigator on case regarding the regular incident. Nakasali po sa Boss Ironman. Ilapit mo yung mic para mas marinig namin yung kasagutan po ninyo. Yes, sir. You may proceed, Honorable Busita.
Thank you, Mr. Chair. Mr. Investigator, yung incident sa area ninyo, na-investigan ba ito properly? Yes, sir. Di ba dyan yung namatay? Tama? Yes, sir. Nasampahan po ba ng kaso, Mr. Chair? Hindi po, sir. Bakit po? Di amicably settled, sir. Okay. Sa pagkakaalam po ninyo, Mr. Investigator, magkano po ang settlement or yung areglo sa family? 600,000, sir. 600,000 pesos. Yes, sir. So, yun yung binigay nung participant ng Boss Ironman Motorcycle Challenge. Tama po? Yes, sir. Okay, thank you, Mr. Chair. Nandiyan po ba yung investigator, Mr. Chair, ng Dagupan City? Mr. Investigator, Dagupan City Police Station, naimbestigahan properly yung insidente sa area mo? Yes, Your Honor. Nag-file po ba ng kaso ang family? Yes, Your Honor. Ano na po ang status? On the same date of February 24, 2024, sir, we're able to file a case against the involved participants of Boss Ironman before the City Prosecutor's Office of Dagupan City. But they reach amicable settlement on the level of prosecution, Your Honor. Alam po ba ninyo kung magkano naging settlement nila? Based on our record, Your Honor, yung pamilya ng isang involved, sir, nagbigay ng 100,000 sa surviving wife ng victim, sir. So, 100,000 only? Yes, Your Honor. But the organizer of Boss Ironman subsequently give 300,000 for financial assistance, Your Honor. Yes. So, ang Boss Ironman, ang boss, nagbigay sila ng 300,000? Yes, Your Honor. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, nandiyan po ba yung kapamilya ng biktima sa San Juan, La Union? Present, sir. Ako po si May Ann Lorcha. Kapatid ko po si Joel Lorcha na namatay sa San Juan, La Union. Sorry po, naging emotional po kasi ako after ko mapanood yung video ng kapatid ko. Galing po sa trabaho yung kapatid ko eh. Pauwi na po siya sa boarding house nung nangyari po yung aksidente. Madam, in other words, nung nagkaroon ng aksidente, hindi siya nakasakay sa motorsiklo. Tama Nakasakay po siya, sir. Okay. Madam, yung po bang kapatid mo ay single or ano? Single po, sir. Okay. Buhay po ba yung parents nyo or wala na? Wala na rin po kaming parents. Okay. So, kaya po kayo yung tumanggap ng settlement? Opo, sir. Totoo po ba, madam, na 600,000 lang? Yes po, sir. Okay. Thank you, madam. Sige. Mr. Chair, pwede po bang malaman kung nandyan po yung misis ng biktima dito sa Dagupan, Pangasinan, Mr. Chair? Present po, sir. Nandiyan po ba siya? Present, sir. Okay, thank you. Kayo po ba si Mrs. Diso? Opo, sir. Kapatid, totoo po ba na ang na-receive mo doon sa participant ng Ironman Motorcycle Challenge is 100,000? Tama po? Opo, sir. At ang boss naman po, nagbigay ng 300,000. Tama po? Opo, sir. So, ang total po na inyong natanggap ay 400,000. Ano po? Opo, sir. Kapatid, ilan po ang anak ninyo? 2 lalaki po, sir. Ilang taon na po? Yung panganay ko po is 5, tapos yung bunso ko 2 taon po.
5 and 2 years old. Paumanhin, kapatid, no? Pwede mo sagutin, pwedeng hindi. Opo, sir. Ikaw po ba ay may trabaho? Nung buhay pa yung asawa ko, sir, sa bahay lang po, doon lang po talaga ako. Inaasikaso ko yung mga anak ko, tas yung asawa ko po. Paumanhin din, kapatid, gusto ko lang malaman, yung po bang pamilya nyo, makapatid mo, parents mo, ano po ba ito? Nakakaluwag sa buhay o ordinaryong pamilya lang? Ordinaryong pamilya lang din po, sir. Okay, thank you, Mr. Chair. President po ng Boss Ironman, ng Boss, Mr. Joseph Tan, pwede po ba, Mr. Chair? Opo. Brother Tiger, sa pagkakaalam po ba ninyo, yung 400,000 pesos ay makakasapat para si Mrs. Diso ay itaguyod niya na mag-isa yung 2 anak na maliliit pa? Ibig sabihin pong maitaguyod yung kinabukasan, sasapat po ba yun para masustine yung pagkain, pag-aaral sa elementary, hanggang sa mag-high school, hanggang sa mag-college? Kaya po kaya yon yung halaga na 400,000, Mr. Chair? Yes, President Tiger. How do I address you, sir? Mr. Chair or Mr. Joseph Your Honor? Tan. Your Honor. Your Honor, hindi ko masasagot kung sasapat o hindi. Excuse me, Mr. Chair. Pasensya po, President, Mr. Joseph Tan. Wala naman po tayo sa korte. Ang gawin lamang po natin dito ay maging matalino at yung maging tapat, maging honest. Gusto ko pong malaman, Mr. Chair, from Mr. Joseph Tan, sa pagkakaunawa po ba ninyo, sasapat yung 400,000 para maproteksyonan yung kinabukasan ng 2 anak na naulila ni Dexter? Yes or no? Sasapat po? No. No. And may mga advokasya kayo, tama po? Opo. Tama po bang isipin na ang members ng Boss, BMW owners, ay paano ba ito sasabihin? Mayayaman o no? Sabihin natin may kaya o milyonaryo. Tama po ba, Mr. President Tiger? Opo. Tama po ba? Opo. Tama po. Mr. Chair, na itanong ko po ito kasi malaki po ang pagkakaiba ng pamilya ng mayayaman. We are not saying na kung mayaman ka, okay lang mamatay ka. Ang pagkakaiba po, Mr. Chair, ng mayaman sa ordinaryong tao or individuals, kapag ka po yung family man sa mayamang pamilya, milyonaryo, kapag namatay, one thing for sure, yung anak na naulila, kakain 3 times a day, may merienda pa, mapag-aaral pa, hanggang kolehiyo. Samantalang po, Mr. Chair, sa ordinaryong pamilya, katulad po ni Madam, yung naulila ni Brother Dexter, walang hanap buhay, mahirap na tao lamang, hindi naman po natin sinusukat ang kakayahan ng misis ni Dexter, pero malaki po ang porsyento na magugutom ang pamilya nito. At malaking porsyento, Mr. Chair, mahirapan siya na paaralin yung kanyang mga anak. Now, Mr. Chair, pwede po bang malaman sa President ng Boss, dahil kayo po ay nag-research po ako, marami kayo advocacy, talagang bukas ang palad ninyo tumulong. Considering na inaamin po ninyo na hindi sasapat yung 400,000 para proteksyonan ang kinabukasan ng 2 bata na naulila, maaari po bang malaman kung may idea kayo na anong pwedeng gawin para sa pamilya ni Dexter?
mula sa mayayamang kasapi, mga milyonaryo ng boss? Meron po ba, Mr. Chair? Meron po. Pwede kaya, Mr. Chair, malaman kung ano yung magandang naiisip ninyo para masagip ang kinabukasan nitong dalawang bata? Mr. Chairman, magandang umaga po. Ako po si Tristan Diaz, dating presidente ho ng BOSS. Excuse me, Mr. Chair. Pakihintay po kung in-acknowledge kayo ni Mr. Chair. Kung pwede kayong magsalita, Mr. Chair. Yes, Your Honor. You can proceed to answer the queries of the Honorable Busita. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Sa BMW Owner Society of Safe Riders, kami po ay yung 300,000 po na inabot namin sa pamilya ay initiative na po yan ng aming pamunuan upang makatulong sa kanila. At kung sabi nga po ng aming presidente, sa kanyang pagtaya ay hindi po sasapat yung 300,000 para po doon sa kinabukasan ng mga bata. Nakakasigurado po kayo, Mr. Chairman, na handa po ang BMW Owner Society of Safe Riders na sagutin ang pag-aaral ng mga bata ito. Thank you, Mr. Chair. So, ang punto po dito, Mr. Chair, is nandyan na yan eh. At kita naman po natin ang magandang advokasya ng boss. Kaya yun po ang ating challenge sa kanila, na ito na yung the best opportunity na yung bagamat hindi sinasadya at hindi ninyo gusto, pero ito na yung the best opportunity na yung pagkukulang o kamalian ng boss ay matakipan sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga bata na naulila. At Mr. Chair, pwede po bang malaman sa officers ng boss ano po ang protection? Kasi we are not saying na wala kaming tiwala sa inyo. Para naman po masaya yung pamilya at yung mga bata, yun po ba pwedeng magkaroon ng black and white agreement na talagang sasagutin po ninyo lahat ng gastusin sa school and everything? Kaya po ba ninyo, Mr. Chair? Mr. Chairman, yung amin pong mga miyembro ay meron po sa kanila ng mga abogado. Nakakasigurado po ako na ihahanda po nila yung kaukulang dokumento para dyan sa bagay na yan. Thank you, Mr. Chair. Yun lamang po. At may mga esteemed colleagues na gusto rin po mag-interpellate. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you, Honorable Busita. You can signify for the second round. After the minority, we now recognize one of our majority members who would wish to interpolate, the Honorable Francisco Paulo Ortega. The floor is yours, Your Honor. Thank you, Mr. Chairman. Sunod-sunod po na mga iba't ibang insidente sa mga kapitbahay nating regions, sa mga iba't ibang regions, not only in Luzon but of course other parts of the Philippines. Siguro po sa part ko, and of course I guess yung mga kasamahan po natin dito, ang gusto nating malaman, ang parang end result, ang gusto natin na malaman dito is anong plano nila, anong plano ng boss after this incidents, itong mga nangyari po na hindi ka nais-nais, ano po ang move nila, what's their next move? Kasi definitely po may risk talaga pag nasa open road tayo, alam naman po natin yan, and ayoko man pong sabihin, alam nyo naman po sa Pilipinas, baka hindi po siya yung isa sa pinaka-conducive na lugar kung saan tayo pwedeng mag-conduct ng mga open highway na challenges. Kasi minsan nga may dumaan lang na aso, karambola na yan, sunod-sunod na yan. So, Mr. Chair, siguro yun lang po. Ano pong plano nila after this? Anong susunod for Boss Ironman? Thank you, Mr. Chair. Anybody from BOSS will answer the query of the Honorable Ortega? Mr. Chairman, Joseph Tan. Yes, go ahead.
After the first incident in San Juan and the subsequent event, the board has already decided from there to stop the event. It just so happened that we don't know how to stop it anymore. Hindi ko maintindihan kung bakit pumayag yung relatives ng mga victims na tumanggap ng 200,000 as a settlement amount at saka 600,000. Siguro naman hindi naman po ito ang hiningi ng mga victims, relatives of the victims. Tama po ba? Hindi naman yung hiningi ito. Di po ba? Opo, sir. Sino ang nagsabi na 200,000 lang ang babayaran po ninyo, ibibigay sa inyo? Sir, sila po, sir. Ano po? Sila po, sir. Sila. Yung 600,000 na, sino po yung binayaran ng 600,000? Ako po yun, sir. Sino rin po ang nagbigay o nagdetermina nung 600,000? Sila din po. Sila rin. Opo. At pumayag po kayo. Nung una po, sir, hindi po kasi mas mataas po yung hiningi ko sa kanila. Kaso hindi daw po nila kaya. Hindi kaya. Alam niyo po ba doon sa batas, yung binayaran ng 200,000, kinukompute ko po yung kwan kasi doon sa civil law, meron pong computation kung magkano ang damage na ibibigay sa namatayan sa pangyayaring ganito. Ang abutin sana po ninyo ay 3.7 million. Ang formula po, may formula po kasi yan na binigay ng batas So, hindi ko rin po masisisi yung kwan yung rider kasi pumayag po kayo without the benefit of hindi po kayo nagtanong doon sa mga nakakaalam. Pero sa batas natin, meron pong computation kung magkano dapat ang ibabayad nung naka-aksidente pag kayo po ay magfa-file ng damages laban po sa naka-aksidente. So, maybe that would be a lesson na kuwan. The Honorable Rodriguez, Gutierrez is now recognized. Thank you, Mr. Chair. In connection lang po to the point of the good chairman, in addition lang po isa po yun sa nakikita natin na unfortunate na culture po natin. I'm not saying na lahat po ito sa PNP, pero usually po I don't know if there's a seminar, pero naging parang SOP na po yun kapag may aksidente, to avoid having to file it with the prosecutor or para tapos na yung problema, they will be forced to settle dun pa lang sa station. And unfortunately, when they are forced to do that without information, without legal guidance ng kanilang abogado, minsan na-shortchange po. Ito yung nangyayari. I'm not saying po sa lahat po ito ng PNP, pero more than one occasion nangyari na po yun. And it's an unfortunate fact that something for us to consider na nabanggit po natin. Maybe we need legislative action to make sure that all waivers must be signed, not only in presence of those that then give oath, but also perhaps they should be also informed by legal counsel. Kahit na rin na traffic regulations would involve death. So something to consider na po in the future.